Sa mahigit 1,000 mga sundalo ng North Korea ang nasawi o kaya'y nasugatan matapos na magpadala ang Pyongyang ng kanilang puwersa sa Russia. Nakadakip ang Ukraine ng isang North Korean soldier na pinadala para sumuporta sa giyera ng Russia. Kim Jong-un, matatalo na. Sundalong North Korean ang namatay dahil sa digmaan. Isang madugong balita ang naitala sa patuloy na digmaan sa Ukraine. Ang balitang ito ay mula sa National Intelligence Service at NIS ng South Korea. Ano ang nagudyok sa North Korea para makipagsanib puwersa sa Russia? At sa malaking bilang ng casualties, ano ang magiging epekto nito sa North Korea at Russia? Yan ang ating aalamin. Naging lantad ang pagkakasangkot ng North Korea sa digmaan nang lumabas ang ulat na halos 10,000 sundalo mula sa bansa ang ipinadala upang suportahan ang kampanya ng Russia. Bahagi ito ng pagsisikap na palakasin ang alyansa ng dalawang bansa na madalas nilang tawaging magkapatid na bansa. Ngunit ang pagsabak na ito ay nagdulot agad ng malalang epekto para sa North Korean forces. Marami sa mga sundalo ang walang karanasan sa aktwal na labanan. Sa simula, sila'y ginamit lamang sa mga support role, ngunit kalaunan ay ipinadala sa rehiyon ng Kursk sa Russia. Sa lugar na ito, matyagang ipinamamalas ng mga tropa ng Ukraine ang kanilang depensa sa isang bahagi ng teritoryo na kanilang nabawi ng biglaan noong Agosto. Mataas na bilang ng casualties, isang simbolo ng kawalang handa. Ayon sa NIS, kabilang sa mga nasawi ang ilang matataas na opisyal. Ang mataas na bilang ng casualties ay dahil umano sa kawalan ng kaalaman ng mga sundalo sa bagong larangan ng digmaan, particular na sa drone warfare. Ang mga tropa ng North Korea ay ginagamit bilang expendable frontline assault units o mga panangga sa unang linya na nagresulta sa malaking pagkalagas. Ayon pa sa ulat, nagrereklamo na ang ilang opisyal ng Russian military dahil ang mga tropa ng North Korea, dahil sa kawalan nito ng kakayahan laban sa drone attacks, ay nagiging pabigat pa kaysa maging asset. Iniulat din ng NIS na si Kim Jong-un mismo ang pwedeng manguna sa pagsasanay ng karagdagang tropa bilang paghahanda sa posibleng karagdagang deployment. Ang balitang ito ay lalong nagpataas ng pangamba ukol sa patuloy na pag-aalay ng North Korea ng mga sundalo kahit na malinaw na mataas ang nalalagas sa kanilang hanay. Pinatotohanan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang ulat noong Sabado nang kaniyang ipahayag na isang significant number ng mga sundalong North Korean ang ipinadala ng Russia sa rehiyon ng Kursk. Bagaman hindi pa sila direktang tumatawid sa Ukraine, ang presensya nila malapit sa frontline ay nagdulot ng alarma sa Kyiv at sa mga kaalyado nito sa kanluran. Kinumpirma rin ng Pentagon ng Estados Unidos ang ulat na ito na nagsasabing daan-daang North Korean ang napatay o nasugatan sa Kursk. Subalit hindi pa rin tiyak ang eksaktong bilang dahil mahirap ang independent verification sa mga lugar ng labanan. Samantala, nagdaos ng isang pulong si President Vladimir Putin upang talakayin ang kasalukuyang estado ng tinatawag niyang Special Military Operation sa Ukraine. Sa kanyang pahayag, inamin niya na ang sitwasyon ay dramatikong nagbabago na may malinaw na galaw sa buong linya ng front. I must say that the situation is changing dramatically. There is movement along the entire front line, every day. Pahayag ni Putin. Ayon sa kanya, ang kanilang mga puwersa ay patuloy na sumusulong upang makamit ang mga pangunahing layunin sa Ukraine at may mga progreso sa harapan ng labanan. Gayunpaman, kinilala rin niyang mahirap at matindi ang labanan na nagpapahirap sa prediksyon ng mga susunod na hakbang. The fighting is difficult, so it is difficult and pointless to guess what lies ahead. But we are moving, as you said, towards solving our primary tasks, which we outlined at the beginning of the special military operation. Dagdag pa niya nang tanungin kung kailan nila mapapalis ang mga tropa ng Ukraine mula sa rehiyon ng Kursk sa Russia. Sinabi ni Putin na hindi niya matiyak ang eksaktong panahon, ngunit nangako siyang ang rehiyon ay mapapalaya. Ang lumalalim na ugnayan kasabay ng lumalalang humanitarian crisis. Ang deployment ng North Korean troops ay bahagi ng estratehiya upang palalimin ang ugnayan ng NOCOR at Russia. Nitong mga nakaraang buwan, parehong nagkakaisa ang dalawang bansa sa pagsalungat sa umano'y hegemony ng kanluran. Isang pahayag mula sa KCNA, ang state news agency ng North Korea, ang nagbigay diin na ang kanilang alyansa sa Russia ay layuning patigilin ang masamang impluensya ng US at ng kanluran. Pinatibay pa ang ugnayan na ito noong Nobyembre 29
nang magpulong sa NOCOR ang mga opisyal ng Russian Defense Ministry na pinamumunuan ni Minister Andrei Belousov kasama ang kanilang mga North Korean counterparts upang talakayin ang kooperasyong militar. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang parehong panig ukol sa opisyal na pagkilala sa troop deployments. Humanitarian at estratehikong implication. Ang pagpapadala ng mga sundalong North Korean sa Russia ay nagdudulot ng matinding usapin ukol sa karapatang pantao. Ang mga sundalong ito, na karamihan ay walang sapat na karanasan at kagamitan, ay isinusubo sa digmaan sa malayong lugar, kung saan maliit ang tsansa nilang makaligtas. Ang paggamit sa kanila bilang expendable units ay hindi lamang nagpapakita ng kalupitan ng digmaan, kundi pati na rin ang sukdulang sakripisyo na handang gawin ng North Korea upang makuha ang pabor ng Russia. Sa estratehikong aspeto, ang alyansang ito ay maaaring maging hudyat ng isang mapanganib na pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Ang lumalalim na pagtutulungan ng Russia at North Korea, na parehong salungat sa kanluran, ay nagpapakita ng panibagong hamon sa pandaigdigang seguridad. Kung magpapatuloy ang North Korea sa pagpapadala ng sundalo, maaaring lumala pa ang tensyon at humaba ang digmaan na posibleng mag-udyok ng mas maraming bansa na makisangkot ang kinabukasan ng North Korean deployment. Habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine, nananatiling tanong kung hanggang kailan kakayanin ng North Korea ang suporta militar nito sa Russia. Bagaman tila handang magdusa ang North Korea sa kabila ng mataas na casualties, maaaring magkaroon ito ng epekto sa loob ng bansa. Ang mga pamilya ng mga nasawing sundalo ay maaaring humingi ng pananagutan at ang kakulangan ng mapagkukunan ay maaaring magdulot ang kaguluhan sa rehimen ni Kim Jong-un. Para naman sa Russia, ang pagtanggap sa mga tropang North Korean ay nagpapakita ng lalong paghihirap sa pagpapanatili ng kanilang kampanya militar. Ang pagdepende sa dayuhang sundalo ay indikasyon ng pagkaubos ng sariling mga rekurso at tauhan ng Russia matapos ang halos 2 taon ng digmaan. Gayunpaman, ang kawalan ng husay ng mga sundalo mula sa North Korea ay higit na nagpapahirap sa kanilang kampanya kaysa sa nakakatulong dito. Ang pagkamatay ng dalong North Korean sa digmaan sa Ukraine ay isang malinaw na paalala sa malaking kabayaran ng mga alyansa sa geopolitika. Habang maaaring makita ng NOCOR at Russia ang kanilang ugnayan bilang estratehikong pangangailangan, hindi maikakaila ang malaking bilang ng buhay na nawala. Sa patuloy na pag-igting ng digmaan, ang pagkakasangkot ng mga dayuhang tropa tulad ng mula sa North Korea ay nagdadagdag ng panibagong komplikasyon sa isang digmaang labis ng nakakapinsala at nagiiwan ng tanong ukol sa direksyon ng pandaigdigang tunggalian at halaga ng katapatan sa harap ng digmaan. Dapat pa bang umasa ang Russia sa mga sundalo ng North Korea? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.